Paano nawala ang isang tao nang walang bakas, na iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay na desperado para sa mga sagot? Noong Enero 2019, nawala ang 30-anyos na si Sama Baker sa mahiwagang mga pangyayari na nagpadala ng shock sa kanyang pamilya nang huminto siya sa pagsagot sa mga tawag at mensahe. Isang bagay na ganap na wala sa pagkatao niya. Habang ang mga araw ay naging mga linggo, ang mga otoridad ay naguguluhan at ang pagsisiyasat ay huminto. Desperado para sa isang pambihirang tagumpay, ang pulisya ay bumuo ng isang espesyal na grupo na may mga detective mula sa Homicide Squad, umaasa na matuklasan kung ano ang nangyari. Pagkatapos, isang nakakagulat na pagtuklas, isang kritikal na piraso ng CCTV footage, ang nagbago ng lahat. Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga nakakatakot na detalye ng pagkawala ni Sama Baker, ang mga madilim na lihim na itinatago niya, at ang nakakagigil na sandali na nag-ungkat sa misteryo at itinuro ang lalaking responsable sa pangyayari. Noong 2019, nanirahan si Sama sa mataong lugar ng Paramata sa Sydney. Noong ika-3 ng Enero, tinawagan siya ng kanyang ina sa alas 5 ng hapon, isang gawain na ginagawa nila araw-araw. Si Sama ay papunta sa St. Michael's Catholic Church sa Bellefield para sa isang panggabing shift sa trabaho. Inaakala na umalis siya sa simbahan ng noong alas 7 ng gabi, pagkatapos ay gumugol ng oras sa pag-inom sa Chinatown bago tumungo sa Koji para sa hapunan sa tabi ng dagat. Bandang 1:30 ng umaga, bumalik si Sama sa kanyang apartment sa Early Street. Pagkatapos noon, hindi na siya narinig ng kanyang mga magulang. Nag-aalala, nakipag-ugnayan sila sa pulisya na nagsimulang mag-imbestiga sa kanyang pagkawala. Nakipag-usat sila sa kanyang pamilya upang makita kung maaaring umalis si Sama nang hindi sinasabi sa kanila o kung nakagawa na siya ng ganito noon. Tinanong din ng pulisya kung mayroon siyang anumang mga kaaway. Ang pamilya ni Sama ay hindi naniniwala na siya ay nawawala at walang kakilala na gustong saktan siya. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman nilang may itinatago si Sama at may problema sa isang tao. Ang mga investigador ay nagtrabaho upang matuklasan kung nasaan si Sama at kung sino ang kasama niya noong gabing nawala siya. Nalaman nilang naghapunan siya kasama ang isang lalaking kamakailan lang niyang sinimulan ang isang romantikong relasyon. Ayon sa mga nakakita, ibinaba siya sa bahay pagkatapos at umalis. Nang halughugin ng mga pulis ang apartment ni Sama, wala silang nakitang kahina-hinala. Tinanong din nila ang kanyang mga kapitbahay upang makita kung may nakapansin ng kakaiba noong gabing iyon, ngunit walang nakakita o nakarinig ng anumang kakaiba. May 2 telepono si Sama na parehong nawawala. Hiniling ng pulisya ang kanyang mga talaan ng telepono, sinuri ang kanyang social media, at hinanap ang anumang footage ng CCTV na maaaring magbigay ng mga pahiwatig, ngunit wala sa mga ito ang humantong sa mga agarang sagot. Kahit makalipas ang 2 buwan, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Sama. Sa kabila nito, umaasa ang kanyang pamilya na makakauwi siya ng ligtas. Noong Marso 4, 2019, nagbahagi ang mga detective ng bagong footage ng mga huling paggalaw ni Sama Baker. Nakuha ng CCTV video ang kanyang pagsakay sa elevator sa Vibe Hotel sa North Sydney 2 araw bago siya mawala. Nakita siya sa 2 magkahiwalay na okasyon. Nakunan siya ng footage na pumasok at lumabas ng elevator kasama ang tila iisang lalaki, bagamat malabo ang mukha nito. Kasabay ng pagsusuri sa footage ng CCTV, iniulat ng pulisya na misteryosong na-update ang social media account ni Sama Baker matapos siyang mawala. Naiulat na ang kanyang profile picture sa isa sa kanyang mga Facebook account ay binago sa mga araw pagkatapos niyang huling makita, ngunit nanatiling hindi malinaw kung siya o ang ibang tao ang gumawa ng pagbabago. Noong Marso 7, 2019, 3 araw lamang pagkatapos ilabas ang CCTV footage mula sa elevator, nakolekta ng pulisya ang mga item mula sa isang rest stop sa timog ng Goulburn, kung saan naniniwala silang maaaring nawala si Sama sa kanyang tahanan sa kanluran ng Sydney. Matatagpuan ang Goulburn humigit kumulang 120 milya mula sa Early Street, kung saan siya nakatira. Sa isang press conference, inihayag ni Detective Chief Inspector Barry Vincent na ang ilang mga bagay ay kinuha mula sa French V's rest stop sa Hume Highway, bagamat hindi siya nagbigay ng mga detalye tungkol sa kung ano ang natagpuan. Hinimok din niya ang sinumang nasa rest stop sa pagitan ng 9 ng gabi at hating gabi noong Biyernes, Enero 4, na makipag-ugnayan sa Crime Stoppers. Binigyang diin ni Inspector Vincent na hindi matukoy ng pulisya kung ang mga nasamsam na bagay ay konektado sa pagkawala ni Sama Baker hanggang sa magsagawa ng forensic examination.
Nang tanungin kung naniniwala ang pulisya na buhay pa si Sama, ipinahiwatig niya na maaaring may foul play, ngunit nakatuon ang mga otoridad sa muling pagsasama sa kanya sa kanyang pamilya. Noong Marso 8, 2019, dinakip ng pulisya ang dating kasintahan ni Sama, ang 32 anyos na si James Hashem, sa kabila ng pagkawala nito. Naniniwala ang mga investigador na pinatay siya ni James at pagkatapos ay itinago ang kanyang katawan. Nakunan si Sama ng mga surveillance camera na nakasakay sa elevator sa Vibe Hotel kasama si James. Bagamat naghiwalay sila ilang buwan bago siya mawala, ipinahiwatig ng CCTV footage na patuloy silang nagkikita paminsan-minsan. Itinuon ng pulisya ang kanilang investigasyon sa isang individual, ngunit patuloy pa rin ang pagtatanong. Nabanggit sa isang pahayag ng pulisya na nang tanungin ng mga investigador si James, inangkin niya ang huling beses na nakita niya si Sama, nanonood siya ng isang serye sa Netflix na tinatawag na You. Tampok sa palabas na ito ang isang stalker na nagsasamantala sa mga social media account ng isang biktima ng pagpatay upang magmukhang buhay pa sila. Gayunpaman, nalaman ng pulisya sa kanilang pagsusuri sa kanyang computer na hindi pa napanood ni Sama, sa halip ay tinitingnan niya ang Gilmore Girls. Naghinala ang mga otoridad na matapos patayin si Sama, inilagay ni James ang kanyang katawan sa trunk ng kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa tirahan ng kanyang pamilya sa Hurstville Grove bandang alas 7 ng umaga noong Enero 4. Pagkatapos ay nakita siyang nagparada ng kanyang sasakyan sa Hurstville Westfield bandang alas 9 ng umaga at bumisita umano sa isang malapit na ahensya ng recruitment ng trabaho. Habang nanatili ang bangkay ni Sama sa kotse, umalis si James sa Hurstville Westfield bandang alas 3 ng hapon at umuwi, dala umano ang mga produktong panlinis na binili niya. Naniniwala ang pulisya na kalaunan ay nagmaneho siya sa isang liblib na lugar ng gabing iyon na may mga bag ng basura sa kanyang sasakyan upang itapon ang kanyang katawan. Sa kabila ng circumstantial evidence na tumataas laban sa kanya, nanatiling hindi sigurado ang mga otoridad tungkol sa kung paano o bakit niya pinatay si Sama Baker o kung nasaan ang katawan nito. Natuklasan nila na itinapon ni James ang banig sa trunk ng kotse ng kanyang ina, na ginamit niya sa pagdadala ng katawan ni Sama. Sa paghahanap sa kanyang kwarto, natagpuan ng mga investigador ang ilang bagay na may tuyong madilim na pulang mansa. Kinumpirma ng mga forensic test na ang mga mansa na ito ay tuyong dugo na pagmamay-ari ni Sama Baker, at ang nakakagulat na katotohanan ay hindi alam ng pamilya ni Sama Baker ang kanyang magulong relasyon kay James, ang kanyang kasintahan ng ilang taon hanggang matapos ang kanyang malagim na kamatayan. Noong 2015, nakilala ni Sama Baker si James sa kanilang kumpanya sa advertising sa internet, kung saan nagsimula ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sumunod ang pang-aabuso. Hindi niya sinabi sa kanila na sinaktan siya nito, inabuso, o ini-stalk siya. Nagtapat si Sama sa isang kaibigan na inihayag ang pisikal na pang-aabuso ni James. Pagkalipas ng 2 taon, noong 2017, iniulat ni Sama ang isa pang nakakagambalang insidente sa pulisya. "Well, inatake lang ako ng boyfriend ko sa kwarto. Kailangan mo ba ng ambulansya?" "Hindi, ayos lang. Gusto ko lang iulat ito." "Masama talaga." "Sige, hindi, okay lang." Nang sumunod na buwan, sinabi ni Sama sa mga otoridad na muli siyang sinipa ni James sa tiyan, ngunit pinili niyang huwag nang gumawa ng karagdagang aksyon sa insidente. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na putulin ang relasyon ng maraming beses, nahirapan siyang gawin ito. Nag-ambag si James sa kanyang pag-asa sa pananalapi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pautang at pagbabayad para sa kanyang mga pagkain, singil sa telepono, at bakasyon, na nagpapahirap sa kanya na iwan siya. Sa huling bahagi ng 2018, dumistansya si Sama Baker sa kanyang kasintahan, si James, at nagsimulang makipag-date sa isang bagong tao. Gayunpaman, noong unang bahagi ng Disyembre, nagsimulang muling lumitaw si James sa kanyang buhay. Ipinagtapat ni Sama sa isang kaibigan na nagpakita siya sa kanyang bahay, na nagparamdam sa kanya na walang halaga. Bagamat sinubukan niyang tanggihan ang kanyang mga imbitasyon na gugulin ang bisperas ng bagong taon ng magkasama, hindi siya inanyayahang naghintay para sa kanya sa Parramatta, Westfield. Noong unang bahagi ng Enero, nahaharap sa mga problema sa pananalapi at nangangailangan ng pera sa upa, muling nakipag-ugnayan si Sama kay James. Sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili na makipagkita sa kanya, sa huli ay pumayag siya, na humantong sa kanya na ilipat ang $350 sa kanyang account.
Kalaunan ay inilabas ng pulisya ang CCTV footage ang pakikipagkita ni Sama kay James sa kanilang investigasyon. Noong Enero 3, 2019, nag-enjoy si Sama sa isang romantikong gabi kasama ang kanyang bagong partner, simula sa hapunan sa isang restaurant at mga inumin na may tanawin ng beach na sinundan ng late meal sa Chinatown. Habang naghahalikan sila sa labas ng kanyang apartment sa Parramatta, hindi niya alam na si James ay nakatago sa malapit, puno ng selos at galit habang pinagmamasdan sila. Pagkatapos, sinimulan ni James na tawagan si Sama ng paulit-ulit mula sa kanyang sasakyan, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Ipinaalam sa kanya ni Sama na hindi na niya ito mahal. Gayunpaman, gumawa si James ng maling pahayag na ang kanyang mga magulang ay naaksidente sa sasakyan, umaasang manipulahin siya para makilala siya. Pumayag si Sama na makipagkita kay James sa labas ng kanyang tahanan sa mga unang oras noong Enero 4. Nakalulungkot, pagsapit ng alas 5 ng umaga noong umagang iyon, patay na si Sama. Pagkatapos ay itinago ni James ang kanyang katawan sa trunk ng kanyang sasakyan sa loob ng isang araw habang ginagawa niya ang kanyang mga aktibidad, kabilang ang pagdalo sa isang training center sa Hurstville at pamimili. Sa kanyang shopping trip, bumili siya ng mga bag ng basura, heavy-duty na guwantes, at pala na nagpapahiwatig ng premeditation sa pagtatapon ng kanyang katawan. Ipinaglaban ng tagausig na si James ang huling taong nakakita kay Sama na buhay at responsable sa kanyang pagkamatay. Ipinakita sa kanya ng surveillance footage malapit sa kanyang apartment, kung saan hinikayat niya siya palabas na may maling kwento tungkol sa isang aksidente sa sasakyan na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, bumili siya ng double sheet, guwantes, panlinis, at trowel, pagkatapos ay nagmaneho sa malalayong lugar sa kanayunan ng New South Wales. Sa loob ng 2 buwang pagsubok, nabunyag na pumunta siya sa McDonald's at dumalo sa isang job interview habang nasa kanyang trunk ang bangkay ni Sama. Ang kanyang mga ping sa telepono ay nagpapahiwatig na siya ay nasa Bretelban malapit sa Goulburn, kung saan naniniwala ang pulisya na itinapon niya ang kanyang katawan. Sa kabila ng pag-alam na siya ay patay na, nagpadala si James ng mga text message sa kanyang telepono upang lumikha ng alibay para sa kanyang sarili. Sinikap ng mga abogado ng depensa na bawasan ang sentensya ni James Hashem sa pamamagitan ng pangangatwiran na nakaranas siya ng pang-aabuso sa pagkabata mula sa kanyang ama, na humantong sa PTSD at iba pang emosyonal na issue. Ikinuwento ng kapatid ni James na si Joseph kung paano siya at si James ay hinagupit sa kanilang mga likod at braso ng mga sanga ng puno ng kanilang ama, na isang taxi driver na may pagkagumon sa pagsusugal. Sa kabila ng mga testimonya tungkol sa trauma at pang-aabuso ni James noong bata pa na ipinakita sa kanyang mga pagdinig sa paghatol, natukoy ng korte na ang mga rason na ito ay hindi sapat na nakabawas sa kanyang moral na pananagutan. Ang mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ni Sama Baker ay nanatiling hindi malinaw dahil ang pulisya ay walang konkretong ebidensya at ang mga kapitbahay ay nag-ulat ng walang kaguluhan. Ito ay pinaniniwalaan na pinatay siya ni James sa kanyang sasakyan nang hindi nakakakuha ng pansin. Ang kanyang mga pagsisikap na kontrolin siya sa pamamagitan ng pinansyal na suporta, pabor, at pananakot sa huli ay nabigo, at hindi niya natanggap ang kanyang pagtanggi o ang posibilidad na makasama siya ng iba. Sa buong paglilitis, pinanatili niya ang kanyang kawalang kasalanan, kahit na iminungkahi ang teorya na si Sama ay nagpakamatay. Gayunpaman, tinanggihan ng hurado ang kanyang mga paghahabol at hinatulan siya ng pagpatay kay Sama Baker. Noong Mayo 2023, si James Hashem ay sinentensyahan ng 24 na taon sa bilangguan, na may posibilidad na mag-apply para sa parol pagkatapos magsilbi ng 18 taon. Maaaring hindi na makalabas si James Hashem sa bilangguan dahil sa pagpatay sa kanyang dating kasintahan, si Sama Baker. Ang pagtanggi ni Hashem na ibunyag kung saan inilibing ang bangkay ni Sama ay maaaring humantong sa habambuhay na sentensya. Noong Hulyo 30, 2023, iniulat ng pulisya ng New South Wales na natuklasan ng isang babae ang mga labi ng tao sa damuhan sa labas ng Hume Highway 2 araw bago nito. Ang karagdagang paghahanap sa lugar ay nagsiwalat ng higit pang mga labi na ipinadala para sa forensic analysis. Noong Agosto 31, 2023, kinumpirma ng pulisya na ang mga labi ay ang mga labi ng 30 taong gulang na si Sama Baker. Ipinahayag ng pamilyang Baker na habang ang pagtuklas ay nagdulot ng maliit na pakiramdam ng kaginhawahan, hinding-hindi nito mabubura ang sakit ng pagkawala sa kanya sa isang malupit na paraan. Salamat sa panonood ng kwento ni Sama Baker.
Napansin ko na marami sa inyo ang nag-enjoy sa aking mga totoong dokumentaryo ng krimen, ngunit hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Kung gusto mong manatiling updated sa aking pinakabagong content at mas malalim ang pag-aaral sa mas nakakaakit na mga kaso, pindutin ang buton sa pag-subscribe at i-on ang mga notification. Tinutulungan ako ng iyong subscription na magpatuloy sa paggawa ng mga dekalidad na dokumentaryo. Manatiling